pong mapapariwara ang mga bata. Hindi, kukunin ko yan sa gusto nyo. Wala po siyang kakayahang mag-alaga ng anak. Ayaw niyo ipakita anak ko ni video, ayaw niyo ibigay. Para po humingi ng tulong mga katulad ko na may kaso pa. Ano tong kaso na to? Murder case po. Uulan ng kasagutan sa mga katanungang may kinalaman sa ating mga karapatan. Karapatan ng mga magulang. May karapatan ba ang isang magulang na iwan ang kanyang mga anak sa pangangalaga ng kanyang kamag-anak? Yan ang reklamo ni Grace nang ipinasa ang mga anak ng kanyang pamangkin sa pangangalaga ng kanyang ina. Tumupad siya doon sa mga ipinangako niya sa nanay ko pagdating doon sa usapin sa mga bata. Oo, papansin kay plastic mo. Hindi po niya priority ang mga anak niya. Yung anak ko hiramin ko. Wala ba akong karapatan doon? Isa ba itong pang-aabandona? Alamin sa Case to Face to Face to Face. Karapatan na makapaghanap buhay. Inalis si Junjun sa kanyang pinagtatrabahuan nang malaman ng kanyang employer na siya ay nakulong at ngayon ay out of bail dahil nasangkot sa isang gulo sa kanilang lugar. Legal ba ang kanyang pagkakatanggal? Sasagutin yan sa Payong Kapatid. Karapatan sa pangarap. What happened, Bella? Will you cry again? Yan ang linyang nagpasikat sa viral sensation na si Christopher Diwata. Paano niya mapapanatili ang kanyang kasikatan at hindi maiwan bilang isang trending video lamang? Yan at ang iba pang payo sa entertainment industry, iisa-isahin sa Ask Boy Abunda. Karapatan maging masaya dahil tuloy-tuloy ang pamimigay ng excitement at papremyo sa Alan Pia Pic. Kaya't umpisahan na natin sa inyong karapatang yumaman. Mga tanong ng Pilipinong nangangarap magkaroon at mapalago ang kanilang mga negosyo. Sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Salamat sa pagpili at pagsama sa amin palagi. Pagkatapos, Kuya Boy, ng napakainit na summer, tag-ulan naman. Kaya sabay-sabay natin paulanin ng mga payong legal at usapin sa batas. At ituloy natin ang pagngiti, nanay. Siyempre, uulan din po ng saya at papremyo. Yan ang ating aabangan ngayong gabi dito sa... Narito po tayo sa Tanong ng Pilipino at ang Tanong ng Pilipino ay sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Kasalukuyan po, we are celebrating our micro, small and medium enterprises this week. Kaya't ang mga sasagutin nating tanong ng Pilipino ay mula sa mga Pilipinong nangangarap magkaroon, mapalago ang kanilang mga negosyo. Kasama pa rin ho natin ang ating tatlong mga abogado, Attorney Rafi, Attorney Marian at Attorney Bernadette. Magandang gabi at maraming salamat. Magandang gabi din po. Para tayong the Black Gang. Oo. Maraming salamat mga attorneys. Narito po ang tanong ng Pilipino number 1. Ang unang katanungan po ay mula kay Ivan Caberto
ng San Juan, Batangas. May maliit na negosyo sa barangay yung kakilala ko po. Madami ang nagsasabi sa kanya na pwede siyang ma-exempt sa income tax. Totoo ho ba ito? Bali, Tito Boy, tama, totoo. Pwede kang ma-exempt. Talaga? Ngunit, kailangan mong kumuha ng Certificate of Authority sa LGU mo. Basically, ang konsepto po nito, meron po tayong tinatawag na sinasabi mong micro, small, medium enterprises. Sa umbrella na to, merong maliit na porsyento or mas malaking porsyento na tinatawag na barangay enterprises. Itong mga barangay na negosyo na to, pwede sila pumunta sa LGU nila, sisik sila ng exemption through that Certificate of Authority, pero ang kailangan dito, ang total assets nila ay below 3 million excluding the land. So yun ang tinitignan doon. Ang gusto ko lang i-correct din dyan, no, Tito Boy, exempted ka sa income tax. Sabi ng batas yun. Pero yun lang ang sabi ng batas. Ibig sabihin, may mga ibang taxes pa na pwede kang ma-charge dyan. So kung mayroong percentage tax, may VAT, pwede ka pa rin po ma-charge dyan nun. Okay, narito po ang tanong ng Pilipino number 2. Ito naman ay mula kay Ann Sacristan ng Bikutan, Taguig. Ang intindi ko sa MSME ay may sobrang liit na negosyo o kaya yung walang physical store. Tama ba ako? Hindi po, Tito Boy. Kasi ang MSME ay micro, small, and medium enterprises. So, ibig sabihin, may mga tindahan, may mga tindahan na maliliit na mayroong structured, operations, may mga staff. Hindi lang nito covered yung maliliit na tindahan, pero hindi rin ito sakop ng mga malalaki katulad ng isang korporasyon. Okay, punta naman tayo dito sa tanong ng Pilipino number 3. Mula naman ho ito kay Armelin Perez ng Quezon Province. Totoo bang ang isang barangay micro business enterprise or BMBE ay pwedeng magpasahod ng mababa sa minimum wage? Hindi ba illegal ito? Totoo po yun, Tito Boy, no? Allowed ang mga barangay micro business enterprises na magpasahod, no? Na mas mababa sa tinakda ng ating minimum wage law, which is 645 pesos around that. Granting po, again, na dapat po nakarehistro po sila sa LGU and may Certificate of Authority, and provided po na nabibigyan po nila ng government required benefits po ang ating mga empleyado, katulad po ng SSS or mga PhilHealth, yun po. Attorneys, maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Sana ay marami pang mga katanungan ang ating sasagutin. Kaya naman kayo po, kung kayo'y may mga katanungang legal, i-post nyo lamang po sa ating mga social media pages o di kaya i-video nyo po ang inyong mga sarili habang kayo nagtatanong. Dahil ang tanong ng Pilipino ay sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Tayo po'y nasa case to face at bisita natin si Nanay Feli at si Grace. Ano ang inyong kwento at ano ang inyong inirereklamo? Nais ko pong idulog yung aming problema sa aking pamangkin na si Melissa. Bilang ako po kasi ay panganay sa aming pamilya, maraming taon na po akong nalulungkot sa nagiging kalagayan ng buhay ng nanay ko sa piling ng aking pamangkin. Bago ang lahat, Grace, si Melissa ay anak ng iyong kapatid. Opo. Pero ang nagpalaki kay Melissa, ang tumayong nanay ni Melissa, Si ma'am. Ako po. ay si Nanay Feli. Kasi siya po ay walang ina. 5 months old pa lang po yan. 4 or 5 months, 4 months old po ay iniwanan na ng kanilang ina. At that time po ang kanyang ama ay 17 years old lang. 17 or 18. Ang iyong kapatid? Opo. Naiwan po yan sa aking pangangalaga. May nakilala po siyang lalaki through Facebook. Ano po ang nangyari? Nagkaanak po sila ng isa. Pareho pong walang hanap buhay noon dahil may karinderya po ako noon. Ako po ang sumusuporta sa kanila. Nasaan ang bata ngayon? Ang kanyang anak? Nasa akin po, 2 na po. So, ngayon, nasaan ho ang inyong relasyon? Nasaan po ang inyong buhay
kasama ang iyong apo? Naputol ko po, ugnayan ko sa kanila lahat. Wala naman po si Melissa sa kanya, hindi po nakatira. Ang kay mama po ay yung 2 anak ni Melissa. Okay. Oo, papansin kay. Plastic mo. Si Melissa po ay kasalukuyan nagtatrabaho. Hindi namin alam kung ano talaga ang trabaho niya. Di po niya, masahista siya. Sabi po sa ISPA, nagmamasahe. Tapos, nung recently lang po, nung nanggaling kami sa DSWD ng City Hall ng Calamba, gusto po namin siya ipatawag para makausap, magkaharap. At Magkalinawan kami. At tumupad siya doon sa mga ipinangako niya sa nanay ko pagdating doon sa usapin sa mga bata. Pumunta si Melissa? Hindi po. Okay. Ang sinabi po niya, siya raw po ay nasa Pasig at wala siyang pirmihang bahay. Sa hotel daw po siya natutulog, palipat-lipat ng hotel. Okay. Yung pangako niya kay nanay ay susuportahan niya yung kanyang mga anak na nasa iyong pangangalaga. Yung panganay niya ay sa akin lumaki since birth. Talaga pong nung kinuha niya ay ayaw naman po niyang dalhin. Ipinilit ko lang dahil ayaw ko po silang magkahiwalay na magkapatid. At karapatan naman nila yon. Ngayon, nung 3 days tumawag, ayaw daw pong kumain. Hindi nila mapakain. Kasi po sakitin yun eh. Nang ibinalik po niya sa akin yan, litawang ribs sa likod, dito sa dibdib. Last year lang po, May. Sabi ko po sa kanya, hindi mo dadalhin ang bata, iwanan mo sa akin, patatabain ko pag naka-recover at saka mo kunin ulit. Hindi ko po pinagdadamot ang mga anak. Naiwan po sa akin. Hanggang ngayon po, hindi na niya nakuha. Hanggang sa last October po, 2024, nakiusap po siya doon sa anak ko sa Japan. Nagmamakaawa po siya doon na, pakitulungan po ako kay mama, gusto ko na pong umuwi kasi may sakit daw po yung bunso, may bronco po. Nagmakaawa po sa akin yung anak ko sa Japan, tanggapin mo na ma, since siya naman ang nagbabayad ng bahay. Sabi ko, sige, ikaw naman ang nagbabayad ng bahay. Nang iuwi po niya sa akin yung baby, may bronco, yung parang may tumutunog sa likod. Tad-tad siya ng kagat ng kuto ng manok, ng hanip. At sunog po yung itlog at hanggang puwet, hanggang singit ng bata sa diaper na hindi siya napapalitan. December po, nagpasko, Tito Boy. Umalis po siya, wala po siyang iniwan sa amin kahit ano. Nang ano po, sabi niya, mas maganda raw po bukod-bukod. Adi ako po'y naghanap ng bahay hanggang sa, lumipat nga po ako. Nagkasundo po kami, sige, alagaan ko yung mga anak mo. Pero susweldohan mo ko. Sige, magkano bibigay mo sa akin? 2K. Sa mga anak mo, 1K. Okay. Pero hindi po siya nakapagbigay ng buo. Sabi ko po sa kanya, hindi kasya sa mga anak mo yung 1K. Kasi sa gatas at diaper lang, kulang na. Pero hindi ako nanghihingi sa iyo ng additional. Yung 3K, hahatiin ko. Tag 1.5 na lang kami ng mga anak mo. De okay po. Ngayon kung magpadala po siya, 1K, after ilang araw, 1K, minsan 500, minsan wala daw po siyang pera, mamaya bukas. So ano ho ang gusto niyong mangyari? Para daw po wala ng ganyang gulo-gulo, kukunin niya po yung mga bata. Ibibigay mo ba ang mga Hindi bata? Hindi po, Tito Boy. Ilang beses na pong nangyari yan. Ilang beses na po niyang kinuha, ibinalik. Sa tuwing ibabalik po niya, may sakit ang mga bata. Ako po ang nagdudusa, ako po ang sa doktor, kasama niya. Hindi ko po ibibigay dahil alam ko pong mapapariwara ang mga bata. At wala po siyang kakayahang mag-alaga ng anak. Hindi, kukunin ko yan. Ayoko pong magsisi sa bandang huli. Ibibigay ko po yan, ba't hindi anak niya yan? Kung nakita ko pong maayos ang buhay niya, Tito Boy, kung makita ko pong maayos ang buhay niya, hindi po niya priority ang mga anak niya, Tito Boy. Hindi po. Tito Boy, sa poder namin, mahal na mahal ang mga anak niya. Hindi, kukunin ko yan sa ayaw at sa gusto nyo. Kung gusto po niyang magsustento siya. Kung ayaw niya, okay lang din po. Idadaos namin. Napalaki ko nga po silang magkapatid. Nag-birthday po ang anak niya. Wala po siyang pinadala kahit pisong duling. Wala po. Sabi niya po, makikipagkita siya. Iaabot niya yung cake. Bibigyan niya akong pera, pero wala po. Binigyan kita ng pera, 2,000. Huwag mo akong kukonsensyahin kung alam mo lang kung ano kalagayan ko. Ayaw niyo ipakita anak ko ni video, ayaw niyo ibigay. Naiintindihan po kita, nanay. Sana po'y matulungan niyo po ako. Mamaya, mag-uusap tayo. Okay, salamat. Salamat. Makikita tayo. Hello po, Tito Boy. Tito Boy, ang bigat po. Kasama po namin si Melissa. Nanginginig siya sa iyak. Hindi niya matanggap yung sinasabi ni Nanay Feli na pabaya siyang ina. Marami daw siyang proof na nagsusustento siya, lalo na kapag meron siya. Ang gusto lang naman daw niya, ikunin yung anak niya.
Okay. There's always another side to the story. Yes, Ika nga. Salamat. Kita tayo ulit mamaya. Salamat. Melissa, Tito Boy. kumusta ka? Okay lang po. Oo. Narinig mo lahat ang salaysay ng mama mo Opo. at salaysay ni Dulce ang iyong tiyahin. Anong laman ng iyong puso? Nakakausap ko si Mama. Nakakausap ko po sa cellphone. Nangingi pa po yan ng pera. Nagpadala po ako kay Mama nun ng pera. Sa iyong pakiramdam, wala kayong problema, walang Wala po, dahilan hindi ko- para kayo'y pumunta dito at isa publiko itong problema ito. Opo, wala po talaga. Hindi ko po alam. Kasi po, nakatawag naman po sa akin yung DSWD, gano'n. Pipirma daw po. Akala ko po yun na nga po yung huli kasi nakailang barangay na din po kami. Sustento po yung hinihingi sa akin ng DSWD. Gusto mo ba silang makasama, Opo, makuha? gusto ko po makuha anak ko. Silang dalawa? Opo. Oh, pero sinasabi nila baka wala kang kakayahan. Sa ngayon wala po, pero gusto ko po talaga makuha anak ko. Paano mo sila bubuhayin? Maghahanap po ako ng matinong trabaho, magbi-business na lang muna po ako sa bahay, magsasari-sari store, para makuha ko po yung anak ko. Eh di dapat ginawa na niya noon pa lang. Kwento po niya na parang pabayang ina ko. Hindi ko po tatanggapin kasi lahat po ginawa ko para sa anak ko mabuhay, lahat. Ginawa ko po yan para sa anak ko. Alam po nila yun. Pinuputol ko talaga ugnayan ko sa kanila. Hindi ko nga alam bakit nandito po yung tita ko eh. Hindi ko po alam kasi hindi ko siya nakakausap. Ayoko po sila makausap. Ang sabi niya ay dahil gusto niyang protektahan ang inyong mama, ang iyong lola, dahil matanda na. Sinabi ko po sa kanya, bakit hindi mo pa kunin si mama habang malakas pa? Kasi alam ko, pag yan po si mama nang hina, ako po sisisihin nila kasi sinabi niya yung pag nang hina si mama at nagkasakit, ikaw lang sisisihin. Pero, Tito Boy, yung na-hospital si mama sa JP, buntis ako. Ako lang ang umaruga kay mama. Pinuntahan siya nung panganay niya, pero ako ang nagbantay kay mama. Buntis ako sa bunso ko, walang anak na nandun. Alam ni mama lahat yan. Kaya hindi ko tatanggapin lahat ng sinasabi nila sa akin na ganyan. Mahal mo ang mama mo. Mahal na mahal ko yan si mama, alam niya yan. Sobrang mahal ko yan. Nasusulsulan lang yan ng mga anak niya. Hindi na ako napunta sa kanila. Ayaw, hindi ako pwedeng matulog. Yung anak ko, hiramin ko. Maghapon lang, ibabalik sa gabi. Bakit? Wala ba akong karapatan doon? At mahal na mahal mo ang iyong mga anak. Mahal ko talaga, Tito Boy. Wala ba akong karapatan magpapakain ako? Nung birthday, hiramin ko. Paghahanda daw nila. Saan ka ngayon nauwi? Kabuyaw po. Ikaw ba'y may boyfriend? Meron po akong boyfriend. May trabaho ka ngayon, Melissa? Therapist po. Dati po kasi nasa spa ako, ngayon po freelance na lang po. Pero isang araw, maraming taon mula ngayon, makikita itong pag-uusap natin ng dalawa mong anak. Anong nais mong sabihin sa kanila? Yun po. Na kaya ko ito ginagawa para sa inyo to. Para makuha ko din kayo. Alam ko, bandang huli, kayo lang magmamahal sa akin ng totoo. Mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat, Melissa. Merong dahilan kung bakit tayo nag-uusap. Yun po. Okay. So, Tito Boy, sinabi ni Ate Grace na parang hindi talaga nila ibibigay or ipagkakatiwala yung anak pa rin. Kahit Kasi anong parang- gawin. Makabigat sa puso, Opo. problemang pamilya. Sa ating pagbabalik po ay haharap si Nanay Feli, si Dulce at saka si Melissa sa ating mga abogado at lalo na kay Kuya Alan. Magbabalik po ang Kaitanin Action ng Buhay. Nanay Feli, welcome. Grace. Melissa. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa inyo. Hindi po madali na sabihin ang buong storya. So si nanay, gusto niya safe yung mga bata, gusto niya provided sila. Anong gusto mong usapan sa mga anak mo? Kukunin ko po yung anak ko. Sabihin ko muna ang karapatan nyo ha, bilang lola, bilang nanay. Pag ang bata ay below 7, hindi parati to, pero ang general rule, sa nanay ang kanyang custody. Yan ay kung mag-away pa yung tatay at nanay. Pero lalo kung single parent siya, sa kanya talaga. In cases na iniiwan nung anak, lalo kung bata pa yung nanay, di ba, iniwan sa kapatid, sa lola, sa nanay,
hindi niya sinusurrender yung custody or yung parental authority niya. Yung pangangalaga nandun, pero hindi ibig sabihin ina-abandon niya na yon. Bakit ko sinabing general rule? Kasi hindi ibig sabihin na it's an absolute rule. Yung absolute rule, ibig sabihin, kahit anong abogado, kahit anong circumstance, kahit anong korte, yun ang masusunod. Ang general rule, ibig sabihin may exception. Ano yung exception? Pag ang bata ay neglected or ang bata ay in danger. So kung halimbawa, pag sinabing pag kinuha mo yung bata, baka magkasakit because nineneglect mo. Hindi mo pinapakain or may sakit siya, hindi mo binibigay yung gamot. May naging kaso tayo, ina-accuse nila na pag ibinigay sa magulang, ibebenta daw yung bata. So in cases ng ganon, malamang ang gawin ng korte, i-assign sa DSWD na pag-aralan to. Pag ganon ang nangyayari, hindi yung basta't manatili sa inyo yung bata, hindi rin ibibigay basta sa'yo, pero pwedeng kunin ng DSWD at habang nasa kanila, kakalkalin yung lahat ng relevant facts para malaman totoo kung in danger sa inyo. Kahit na mas maayos pagkasama ang lola, kung walang makitang danger at walang makitang neglect, mapupunta talaga sa nanay. As far naman as support, malinaw sa ating batas na ang may unang obligasyon na suportahan ng bata, yung nanay. Of course, pati yung tatay. Ngayon, kung hindi mo susuportahan or kulang ang pangsuporta mo, diyan papasok yung ibang kamag-anak kasama yung lola. I'll just shift to the non-legal. No? Mahal mo naman mga anak mo. No? Mahal mo ang pamangkin mo, mahal niyo po ang inyong apo. No? Kahit sinong tama sa legal, pag ang pamilya ay nag-aaway, may epekto to sa bata. Tandaan niyo yung kwento ni King Solomon? Yung dalawang nanay, sinasabi ng nanay, pareho nilang anak. So sabi ni King Solomon, sige, hatiin na lang natin. Yung tunay na nanay, sabi, hindi, kahit ibigay mo na sa kanya. Titiisin niya na mawala sa kanya yung anak, huwag lang masaktan o mapatay yung anak niya. Ganon yung tunay na sakripisyo ng nanay. Samantalang yung isa, sabi, sige, hatiin mo na. Pag nakuha mo yung bata, hindi madaling maging single mom. Sinong magbabantay, sinong mag-aalaga, lalo kung sakitin. Yung boyfriend mo, baka ang tingin niya sa'yo ay single ka pa. Okay sa kanya yon na pag nagyaya, mag-beach, mag-overnight, sandali lang, either kasamang anak o hindi. Di ba? Tama ba ako, Raf? Sana makita niya yung responsibilidad na minsan sa atin nagsisimula yung pagkakataon na maayos yung mga buhay na nakasalalay sa atin. Ilan taong ka na ba? 22 po. 22. Kung nandito si ate, malamang sabihin, Melissa, baby ka pa, kaya mag-isip ka rin. Kasi mahirap na ipagsabay din yon. You're looking for lifelong partner. You're working by yourself. May mga anak ka na gusto mo nang alagaan and then lalayo ka talaga sa pamilya. No? Ang advice ko po sa kanya ganito, sa problema po namin ngayon, ba't hindi ko ibibigay sa iyo ang mga anak mo? Mga anak mo yan. Nasubukan na nga ilang beses binigay ko sa iyo. Pero anong nangyari sa mga bata? Ibibigay ko po sa kanya ang dalawang anak niya. Dalawang kamay din, buong puso. Iayos niya lang po ang buhay niya. Pag nakita ko pong maayos ang buhay niya, may savings ka para sa mga bata, may hanap buhay kang marangal, kaya mong buhayin, hands-on ka sa pag-aalaga sa kanila, especially Dion, very fragile. Ba't po hindi ko ibibigay? Sa bawat pamilya, normal po ang magkaroon ng problema, ang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nasa pamilya din kung paanong magiging maayos. Nay, kung mag-uusap kayo, ano yung pinaka-basic na kailangan sundin niya? Anong gusto mong gawin niya? Bisitahin anak niya? Opo. Bigyan Yes ng po. tamang suporta? Opo, yun lang naman po ang hiling ko. Pwede ko baka kung sabihin sa mga anak mo na mamaya na kayo dumede kasi wala pang padala si mami nyo. Naintindihan mo naman yung Melissa? Naintindihan ko po. Pero po yung 2 days lang naman po. Hindi, Melissa. Pero sinasabi mo 6K lang pinadala ko. Wala po. Yun ang naging problema namin. Kaya humingi po ako ng tulong sa mga anak ko. So ang usapan nyo, 3K a week. A week. Ganito po kasi. hati na yon. Sweldo nyo Opo, kalahati Melissa, sa bata. hindi kasya So yung- 12K a month. Opo. So Melissa, para makapagbigay ka ng 12K a month, and then let's say kung ikaw ay magbe-bed space, magkano na ba ngayon?
1,500, 2,000. Kung sarili mo yung bahay, mga 5,000. Pagkain everyday, mga 200 at least, 300. So, sa 200 na lang, 6,000. Kung may sarili kang bahay, 5,000, 11. So, para makapagbigay ka ng 12K, kailangan 12 plus 11, mga 23,000 ang kitain mo buwan-buwan. Diba? Kasi kung hindi, mangangako ka pero hindi dadating. Diba? Nai-stress po ako doon. On the other hand, kung nasa iyo yung mga bata, mawawala yung sweldo mo kay nanay, pero hindi ka pwedeng wala parati sa bahay, lalo yung bunso ay 1 year. ilang taon na po? 1 year po. 1 year 4 old months. yun. Opo. So, yan, pag iniwan mo sa bahay mag-isa, child abuse yun. Makukulong ka pa. Sinasabi ko lang, yung oras mo magtrabaho, magbabago kung nandun yung mga anak mo sa iyo. Yung panganay ay ilang taon na? 3 po. 3 po. 3 So, years. kung halimbawa, kung gagawin namin ni Kuya Boy is, okay, for the next 1 month, kami muna sasagot ng 12 para lang maayos mo yung kailangan mo ayusin. Pero after that, eto na yung ibibigay mo. I want you to find your way as a family. Mahal na mahal kita, Melissa. Alam mo yan. Pero pag sinasabi ko yan, kahit sa barangay, alam niyo po ba sinasabi niya sa akin, minahal ko yan, nilalagaan ko. Gano'ng kasakit sa akin yan, Kuya Boy. Iniismiran Ikaw niya naman, ako. mahal mo si nanay. Mahal mo. Mahal na mahal kita, ma. Alam mo din naman yan, di kita iniwan. Maayo ko na nahusgahan kasi ng pamilya, alam mo yan. Walang naguhusga sa'yo. Kaya lang, Pinamaliit niya ako bilang nanay eh. Pero okay lang sa'yo, Melissa, na magmano pa rin sa nanay mo. Nagmamano pa kay mama pag dadating po ako. Lapitan mo, magmano ka lang. Dito ka na umupo, Melissa. Kuya Alan, gusto ko lang marinig yung boses ng dalawa nating abogadong babae. Yung punto de vista ni Atty. Marian at ni Atty. Bernadette. So sa point ng legal, i-add ko lang kasi under the Expanded Solo Parents Act, so including grandparents under the law, so pwede daw magbigay ng monthly cash subsidy yung LGU concerned dun sa solo parent. Kailangan lang mag-register sa barangay and mag-comply dun sa documents na required under the law. ayun po ang sinabi sa amin sa DSWD Calamba. Sa barangay daw po namin. Kailangan mag-report ako o Oo. Ano? So solo parents, whether siya or ikaw po, ma'am. Masasabi ko sa'yo na sobrang lucky mo to have lola like Lola Feli. Iniisip niya yung mga anak mo, di ba, yung dalawang anak. Ngayon, ang paayo ko sa'yo, ipakita mo sa mga tao, i-prove mo sa kanila na okay kang ina, na kaya mong i-prioritize yung mga anak mo, na kaya mong suportahan sila, hindi lang love, care, pati financial, no? Yun lang yung tingin kong maiipayo sa'yo. Something personal, no? Na mahaplos yung puso mo. Buksan mo din sana yung puso mo kay Lola Feli kasi ganyan talaga yung mga lola natin. Mahilig magpangaral, pero isipin mo na para sa'yo yan. Para sa ikabubuti mo, para sa ikabubuti ng mga anak mo. Ang iniisip lang ni Lola Feli, yung dalawa mong anak, hindi sila mapariwara. Para din sa'yo to. So, sana makinig tayo sa mas nakakatanda sa atin. Maraming salamat. Melissa, sana kahit gaano kalabo ang iniisip mo ngayon, sana paliwanagan ka ng Panginoong Diyos. Pero ako ang pakiusap ko, Melissa, pag nag-usap kayo uli ni nanay, ikaw ang bumaba. Hindi pwedeng hindi malutas. May solusyon ho ito. Let's consider this as a beginning. Maraming salamat sa inyong lahat. At huwag po kayong alis. Dahil magbabalik pa po ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Sinundo ng team ng Cayetano in Action with Boy Abunda si Melissa para muling magkaharap sila ni Nanay Feli. Sa kanilang pag-uusap, nagkasundo sila sa magiging hakbang para sa kapakanan ng mga bata. Nagdesisyon na po ako na kahit masakit sa kalooban ko,
Kung yun po ang ikatatahimik ng pamilya at ng kanyang kalooban, ay isinusurrender ko po ang mga bata. After 2 weeks po, makukuha ko na po yung bata at binibigay naman po ni mama na maayos sa akin yung mga anak ko po. Hinandugan rin ng programa ng isang espesyal na salo-salo si Melissa at ang kanyang mga anak para sila'y makapag-bonding. Ipinamili rin sila ng mga groceries para sa mga pangangailangan ng mga bata. Maraming salamat po kay Kuya Alan. Kundi po dahil sa inyo, hindi rin po maaayos at magkakasundo po sa mga bata. May nakapag-grocery rin po kami. Nakabili po namin lahat ng pangangailangan ng anak ko po. Taos puso pa rin po akong nagpapasalamat. Una sa lahat, sa Panginoong Diyos, kay Kuya Alan, kay Tito Boy. Nagpapasalamat po ako sa kanilang malinaw na pagpapaliwanag sa amin kung paano matutulungan nila si Melissa na umomonitor nila ang buhay ng aking apo na sa palagay ko ay parang naliligaw siya ng landas. Maraming salamat po. Para humingi ng payong kapatid alias Junjun. Junjun, magandang gabi sa'yo. Ganda gabi po. Okay, ano ang dinudulog mo sa Cayetano in Action with Boy Abunda? Para po humingi ng tulong mga katulad ko na may kaso pa na makapagtrabaho muli at makapag-aral. Okay, ano tong kaso na to? Murder case po. Murder case. Pwede mo bang, Junjun, i-detalye sa amin kung paano naka-apekto yung pending case sa trabaho? Dahil po hindi po ako makakuha ng NBI clearance po. At karamihan po ng trabaho, hinahanap po yung NBI clearance po ng isang employee. Ayun lang po. Si Junjun kasi ay nagtrabaho sa isang restaurant. Tapos ang sinasabi niya is, nagtrabaho ka pero tinanggal ka. Tama ba? Yes po. Tinanggal ka dahil hindi ka nakapagbigay ng NBI clearance or nalaman ba nila Nalaman na may... po nila na may kaso pa po akong pending. Okay, nalaman nila na may pending case. Pagkatapos ng ilang araw? Mga 4 na araw po, nalaman po nila. Dahil po, sinabi ko po dun sa katrabaho ko. Dahil nangangamba rin po ako, baka malaman po nila ng mas matagal pa po. Baka mas lalo lang po silang magalit po sa akin. Ayon kasi sa ating labor code or sa ating labor laws, may sinasabi kasi ng prerogative ng management. Sila kasi yung may karapatan, kung ano ba talaga yung dapat nilang isama sa hiring policy. Balikan natin, since nagtrabaho ka naman ng ilang araw, merong ba kayong kontrata na pinirmahan? Para malaman lang natin, ba't ko tinatanong? Para malaman natin kung legal ba or hindi ang pagtanggal sa'yo dahil sa kaso mo. Wala naman pong kontrata na pinirmahan po. Nung unang araw na pagpasok mo, in-explain ba nila sa'yo na, Junjun, itong kailangan mo makamit, kailangan mo makaluto ng ganito karami? Yung parang nag-set ba sila ng standards na kailangan mo? Wala naman po. Wala naman po. At wala rin silang kasulatan ng standards or kahit anong pinakita sa'yo na, Junjun, ito trabaho mo, ito kailangan mo magawa, ito kailangan mo Wala matapos. naman po. Wala rin po. Pwede mo bang may detalye sa amin kung paano kanila tinanggal? By chat lang po dun sa HR po na nakakausap ko rin po bago ako pumasok. May nagkwento daw po sa kanya na ganito ganyan na may kaso po ako. Binayaran ka naman nila na sahod mo dun sa Yes mga po, nakaraang nakuha ko araw. naman po yung sahod ko. Under the labor code kasi, ang probationary employment, pinag-uusapan yan at the time of engagement ng employee. At dapat alam ng employee kung ano yung mga standards na kailangan niyang abutin para ma-attain ang regularization. Otherwise, he or she shall be deemed a regular employee. Since siya ay considered na as regular employee, assuming siya ay considered na as regular employee, entitled siya sa security of tenure. And hindi siya pwedeng tanggalin unless for just and authorized causes, and dapat sundin yung procedural due process na nakasaad sa labor code. Procedural due process, ito yung 2-notice rule. You have to receive a notice to explain kung bakit hindi ka papatawan ng kahit anumang penalty, either ito ay suspension or dismissal ng employee dahil sa pag-violate mo ng mga company policies. And you are given 5 days to submit your answer. And sa ibang kaso, pwede kang bigyan ng pagkakataon na mabigyan ng
opportunity to be heard, through an administrative hearing, and after that, saka ka papatawan ng notice of penalty, dismissal, na naaayon sa kung ano yung penalty corresponding dun sa violation na ginawa ng isang erring employee. So pag hindi ito nasunod, ang ibig sabihin nito, hindi tama yung pagtatanggal nyo. Yes. Pero kailangan natin ayusin ang diskursong ito dahil hindi porket mali ang pagtatanggal sa inyo ay wala ng tamang dahilan sa pagtanggal sa inyo. Kasi kagaya nung kay Junjun, sabi ni Attorney Marian kanina, no, na management prerogative mag-set ng hiring policy kagaya ng hindi ka mag-hire na may pending case. Yes. Karapatan ng management yun. Dahil sa pagkakatanggal mo na hindi nasunod yung tamang proseso, no, or walang due process, no, pwede kang mag-file ng complaint before the Department of Labor and Employment. Attorney, kapag kumuha ba ako ng NBI clearance, makakakuha po ba ako? Makakakuha ka ng NBI clearance pero may hit ka. May derogatory remarks doon sa NBI clearance mo. Basically, bibigyan ka ng papel ng NBI na yung tinatawagan lang NBI clearance or certification, pero nakalagay doon yung derogatory record mo, may pending case ka. Tapos bukod pa nun, posibleng pag nakita nila may pending case ka, pwede nilang ipatawag ka for verification process. Doon sa verification process, titingnan nga nila kung ikaw ba talaga yung taong nakalagay doon sa pending case or kung dapat may gawin sila sa law enforcement. Sa totoo lang, no, medyo tayo dyan, hirap tayo dyan kasi talagang may prerogative talaga ang management or yung mga korporasyon ng ating mga employers, no, na hindi talaga tanggapin ang mga empleyado na merong mga pending cases. So, ano ba yung naisip mo na paraan para kumita kung hindi ka man makakapasok sa iyong trabaho? Magtayo po ng sari-sari store. Siguro dito matutulungan ka ng Cayetano in Action para habang linilitis ang iyong kaso, meron kang panandaliang, kumbaga makadiskarte ka, makakita ka kahit papaano. Pero gusto ko din sana idagdag sa diskurso natin, no, na kung ikaw ay may pending case, natapos yung pending case, eventually na-dismiss, pwede ka pumunta sa NBI para ipaklaro yung records mo. Na may order ng Yes, court. of course. So, pagka may court order ka na saying that the case is finally dismissed, acquitted ka dun sa criminal case, dadala ka ng certified true copy na among other requirements, dali mo yan kay NBI, ipaprocess nila yan, malilinis din yung record mo eventually. Yun nga lang, kailangan mong tiyagain yung kaso mo at ilitis mo. Dahil hirap na makakuha ng trabaho, minabuti ng Cayetano in Action team na bigyan ng dagdag paninda at puhunan ng pamilya ni alias Junjun. May sari-sari store ang nanay niya na dahil sa utang pambayad ng kanyang piyansa, pailan-ilan lang ngayon ang laman na paninda. Habang walang trabaho, magtitinda na muna si alias Junjun para makaipon sa kanyang pagkukolehiyo. Maraming salamat po sa CIA. Dinulog niyo po ang aking katanungan. Salamat po sa tulong na binigay niyo sa akin. Sa amin ni Mama, may dagdag pang kabuhayan na po kami. Maraming salamat po. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig. Laman siya ngayon ng mga memes at contents online. Sumikat dahil sa iconic na paggaya niya kay Jacob Black sa pelikulang Twilight, ang karakter na ginampanan ng Hollywood actor na si Taylor Lautner. What happened nga ba sa buhay niya bago muling sumikat mahigit 12 taon matapos ang pagsali niya sa It's Showtime segment na Kaloka-like? Ating alamin ang kwento ni Christopher Diwata o mas kilala bilang si What Happened Vela dito sa Ask Boy Abunda. Kayo bahagi pa rin po ng Cayetano in Action at tayo narito po sa Aba, Ask Boy Abunda at ang ating special guest ngayong gabi ay si Christopher Diwata. Hello po, Tito. Ano bang iyong palayaw? Chris po. Chris, welcome to the program. Hello po. Anong pakiramdam na ikay
pinagkakaguluhan muli? Sa ngayon po, hindi. Okay naman po, okay naman. Pero hindi ko po siya totally talaga mapil. Kaya siguro busy, ganyan. Busy sa trabaho? Sa mga endorse po. Talaga? Marami na? Marami na po. Paano ka nakikipag-negotiate, halimbawa sa mga endorsements mo? Sa true chat lang po. Pero ikaw, diretso. Ako na po ako. Kailan mo nalaman na viral uli yung iyong ginawa noong 2013? Last month lang po. Nung, Take us there. Ibalik mo nga kami doon. bali, nung may mga bata pong dumadaan, na sinasabi nila, kasi mga bata, may social media. Nasabi nila, oh, Saan ito? Sa Orion? Yes po, sa Bataan po. Sa Bataan. Bali, oh, ano ka na, Kuya Toper, viral ka na. Ganyan. What happened, Bella? Ganyan po sila. Ayan, yun. Sinabi sa akin na asawa ko. Nalaman ko na po. Tinignan ko po sa... Noong ginawa mo yon sa Showtime, wala ka pang asawa? Wala pa po, pinata. Ngayon may asawa ka Meron na po, may dalawa. 12 years after. So, sinabi nila na viral ka uli. And then, Yun po, nung ano po, tinignan ko po siya. Binisit ko po sa TikTok, yun. Hanggang sa may nag-request po na new version para wala ibang boses. Ginawa ko po siya, yun, tuloy-tuloy na. so ibig sabihin, may version noong 2013. 13, opo. Tapos may ginawa ka ngayong bagong version. Yes po. Ano yung unang version? Yun po yung sa Showtime po. Paano? Kumbaga sa boses lamang. What happened, Bella? Were you crying again? I know. Vampire, right? Vampire will fade to me. Yung mga ganun. Yun yung... palakpak, okay lang. Ito yung Showtime. Showtime. Napanood natin lahat yon. Okay. Tapos, nung pina-revoice sa'yo yung material, ano na ngayon yung bagong version? Yan pa rin po, kaya lang, yung malinis na po siya. Wala pong boses na iba. Baka ako lang po talaga. Okay. Pero ganun pa rin. Ganun pa rin. Opo. Pero bakit ginagawang what happened? Kasi yung unang version po kasi ganun po talaga. Yung pico po nagiging F. Noong unang version. Hindi, ganun lang naman talaga yun. Pero kaya nga sumikat. Ang cute kasi pakinggan. So, ang pagkasabi talaga nun was, let's go, himayin natin. Apo. What happened, Vela? Yun yung una. Apo. What happened, Vela? Apo. Ito ay hango doon sa pelikula. Yes po, yes po. Inaral mo talaga yon bago ng contest? Opo, inaral ko po magdamag. Tapos ganun pa rin po kinalabasan. Oo. Hindi, okay naman. Okay, inaral mo magdamag. What happened, Vela? Vela. And the next line, apat yun, di ba? Why you crying again? Why are you crying again? Opo. And I then, know. I know. Sabi ko pa po nun. I know. I know. I know lang po, I know. I know lang. And then the last line, Vampire, right? hindi, may isa pa. Lima pala yan. Hindi vampire. Vampire, right? Vampire, right? Opo. Vampire will fade to me. Yan po. Vampire will fade to me. Ano fade. ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung fade po kasi, naging fade, nagtunog fade po. Kaya, Ano yung vampire will fade to me. Dapat po. will paid? Fade. Oh, magbabayad po sa akin. Parang, naging fade. Naging fade po siya. Naging fate. Opo. Vampire will fade to To me. me, opo. Ganon. Okay. So, idiretso nga natin, isang diretso. Sige nga. What happened, Bella? Were you crying again? I know. Vampire, right? Vampire will fade to me. Yun po yun. Ayun. Hindi ka pinalad noon sa Showtime. 72 grand finalist. Top 10 naman po. Ako. Top 10. Opo. At may premyo ka naman. Meron. At sumikat ka noon. Opo. Ano ang nangyari? May mga gigs ka Opo, rin? May fiesta. mga fiestas? Radyo-radyo rin. Yung 2013. Opo. Pero hindi kasing init ngayon. Opo. Ikumpara mo nga yung pagsikat mo noon at saka ngayon? Dati sumusubok kayo. Siyempre, hindi kayo gano'ng napapansin. Pero ngayon, lahat ng tao nakapokus po sa inyo. Parang nakaka-overwhelm lang na, di ba, iba po yung pakiramdam na iba yung pagtingin sa inyo ng tao. Pagdating mo dito sa BGC, sa baba, may mga nagpalitrato na sa'yo? Sa may elevator lang po, pang nakakilala. Talaga? Anong sabi nila? Uy, si What Happened? Kaya ang pangalan ko, What Happened? What happened daw ang pangalan What mo? Happened. At nagpa-picture. Yes. Pero sa labas, halimbawa, kasi namamalagi kami minsan dito sa Maynila, you get the same attention. Yes po, parang ganun. Pag may nakakilala po, si What Happened? Sagutin ko lang sila, why you crying again? Ganyan.
So pag magsabing, what happened, Vela? Ang sagot mo, Why you crying again? Lalapit na picture na po sa pagdating sa mga requirements, diretso din sa'yo. Yes po, opo. Talent fee sa'yo rin. Yes po. Mahal ka? Hindi po. Kung ano pong meron, yun tatanggapin ko po. Ah, talaga? Sa trabaho. Trabaho. Apo. Kaya ang dami-dami mo raw trabaho. Yes po, ngayon, madami. Ano to, mga appearances pa rin? Appearances, endorsement, Endorsements? mga birthday, mga ganun. Galing naman. So, iiwanan mo na ba ang negosyong palaisdaan o isda sa Orion? Ay, hindi po. Kasi hindi naman po pangmatagalan to eh. Kumbaga, mag-iipon para magkaroon ng punan, hindi na hayaan bumagsak ulit. Parang. So, mula Mayo hanggang ngayon, June na matatapos na ang June, nakaipon ka naman? Yes po, opo. Kailangan sa misis ko nga lang po. Diretso sa misis. Si Mrs. ang nagpapatuloy ngayon ng inyong negosyo? Kasi alam ko buong pamilya niya yata Yes po. Yun ay po. nasa negosyong isda. Ang balak mo ay gawing negosyo na hindi ka na babalik doon sa palengke mismo o paano ba? Same pa rin po. Kailangan lang po talaga punan. Medyo malaking punan. Para kung malugi man, hindi po ganun babagsak agad. Naiintindihan ko yung sinasabi mo dahil doon sa kwento mo rin, nagkautang-utang ka Yes. dahil sa puhunan. Anong kwento doon? Bali, pagka nanguha po na isda sa konsignasyon, kasi tiwala sila sa amin. Konsignasyon. Apo. Ito yung tawag ng lugar. Apo, pinakabulungan po. Tiwala po sila sa amin dahil sa pangalan namin. Matagal na, ganyan. Yun, pagka binabalik ko po yung puhunan nila, kulang-kulang na. Kaya, Dahil lugi. Hindi nabibili yung isda sa tumal, parang ganun po. may panahon na gano'n. Pero Pero hindi ba- naman laging gano'n. Hindi po. Pagka hindi po talaga para sa yung linyahan na yun, pag hindi po sa matlulugi po talaga kayo. Ano to? Pakyawan kayo? Sa Pakyawan isda? po. Oo. Per cooler, ganun. Per Cooler. cooler. Apo. Pero hindi nito bulungan. Hindi na po. Ano to? Bentahan na Bentahan ng na. mga humahangon ng isda, Apo. halimbawa sa palengke. Apo. Mga taga Maynila, mga taga Ibang Apo. Bayan. Okay. So may mga panahon na hindi na uubos. Meron po. May panahon po na ganun. Ano pang mga panahon ang hindi maganda ang negosyo ang isda? Mga bandang October, yan. Dahil August, ano po, tagulan? parang ganun. Madalang po yung mga tendera na pumupunta. Okay. Pero pagdating sa December, balik uli ang negosyo. Yan, malakas po yan. Oo. Medyo mahal na po isda. Ano pa ang mga nais mo? Ano pa ang mga balak mo pagdating sa itong kinaroroonan mo ngayon? Yun po, na Umarte? Marte, ayun, at mabigyan ng magandang role. Mapakita kung ano talaga yung talent ko sa pagdating sa acting. Yan, at sana mapansin ng ibang tao na hindi lang ako si Watapang Bella. Isa rin po akong actor, parang gano'n. Okay, you've always wanted to be an actor. Yes. Dinig ko parang gusto mo yata maging bahagi din ng Encantadia. Okay. At kung isa sa buhay, kung gagawing pelikula o television material ang kwento ng buhay mo, do you want to play Yes. Christopher, ikaw? Ako po mismo, Sino ang leading lady mo? lady. Kahit po si Bella Padilla po. Oh, nandito pa naman. Ako nga po. Oo. Magaling na actress po kasi. Talagang hindi mo hinihiwalayan yung Vela. Hindi nga po eh. Tiyempo lang. Pero mag-crush po. Napakahusay. Napakahusay. Napaganda. At napakabait. Totoo ka, napakaganda. At nanonood yan. Apo, ma'am. No, sabihin mo kay Bella. Bella, sana mag-beat po tayo. Oo, kaibigan natin yan. So, siya ang magiging leading lady mo. Yes po. Sa tingin ko po, swak po kami para sa pelikula. Alagaan mong sarili mo. At maraming salamat sa may nagsabi sa akin na sabi mo raw, alam mo naman na temporary ito. Only a humble person will say that. Kasi ngayon, napakainit mo. Pero when you're able to say, sandali lang ito, this is fleeting, ibig sabihin, nakaapak ka pa rin sa lupa. Which is good. Dahil totoo yun. Pero habang nariyan, alagaan mo. Alagaan mo. Siya lang ang nakakaalam kung hanggang saan tayo lahat. Yan po. Salamat po. Maraming salamat sa iyong pagdalaw sa amin dito sa Kaitanen Action. God bless you. Thank you po. At sana lahat ng maganap sa mga susunod na buwan, taon ay magpapaganda sa iyong buhay. Hindi lamang buhay mo, but buhay ng iyong pamilya. At sa susunod dating pagkikita ay, ano muli ang iyong itatanong sa akin? Tito Boy, Ano? pa-manage po ba ako?
Huli na lamang bilang pagtatapos. Sabihin mo nga uli yung iyong linya. What happened, Tito Boy? Why I'm here today? I know. Interview, right? Yes, maraming salamat. Magbabalik po ang Kaitan in Action with Boy Abunda. Tayo nagbabalik po dito sa Kaitan in Action at ito naman ay panahon na para tayo'y manalo ng mga premyo at mag-uwi ng mga regalo. Maraming salamat sa inyong pagdalaw. You know the rules of the game? Sinong 10 mapalad na maglalaro at makakalaban si Kuya Alan sa Alan Pia Pick. Walang uuwi na walang regalo. Tayo'y may mga regalo mula sa JC. Barley na napakasarap. At ensaymada mula sa La Luna. O ngayon, sino ang participant sa ating game? Tingnan nyo lamang ang sa ilalim ng inyong mga silya, ang mga CIA cards na magsasabing kayo ay bahagi ng game. Dito muna tayo. Go! 5,000 pesos! Ready? Go! 3,000 pesos! Ready? Go! 3,000 pesos! Okay, go! 3,000 pesos! Ready? Go! 3,000 pesos! Go! 3,000 pesos! Ready? Go! 5,000 pesos! Ready? Go! 3,000 pesos! Ready? Go! 3,000 pesos! Galingan mo, ha? Ready? Go! 5,000 pesos! Ready? Go! 5,000 pesos! Maraming salamat. Ngayon naman, ang ating mga regalo para sa lahat dito sa studio. Palakpakan natin ang JC at ang La Luna. Maraming salamat. Kuya Boy, itong isang insight na to na dapat alam ng lahat ng abogado. Pero kaming mga abogado, tao pa rin kami. Kaya minsan nakakalimutan din, no? So what do I mean by this? Kanina, sa case-to-face, at halos lahat ng ating case-to-face, pag yung unang na-interview at pinakinggan mo, lalo po pag nakita nyong sincero, para bang yun ay ang buong katotohanan, di ba? And then, pag napakinggan mo yung kabilang side, meron palang bahagi ng storya na hindi pa naririnig o hindi na isama. So yung first insight ko po, sa pagsosolve ng problema, napaka-importante na bago tayo humusga, mag-react, pakinggan muna natin yung kabilang side ng story. So, yun yung first insight ko. Pangalawa po, yung pong parati ko sinasabi na yung pong logic o yung pagiging reasonable o yung pagiging intellectual, yung po'y nababaliwala pag ang pinag-uusapan natin ay emosyon. Kasi minsan, Kuya Boy, di ba, lalo sa show, Kuya Boy, ano bang tama, ano bang mali? Pero ang isang taong naabuso, sugatan pa eh. Hindi pa nag-heal. Kahit anong logic mo, hindi yun ang mapapakinggan. Ang mapapakinggan niya yung sarili niyang pain. So it's just a lesson for me that may general rule, pero pagka yung isang tao'y naabuso, it's in a class by itself, Kuya Boy. Abuse, di ba? So siguro po, yun ang isang dapat talagang pag-aralan natin sa lipunan, sa mga school, sa mga simbahan, di ba? Ako konting dagdag lang. Kaya pag may mga kaibigan tayo na may gustong sabihin sa atin, may mga kapitbahay na may nais sabihin, pakinggan natin. Kasi hindi natin alam na by just listening, nakakatulong tayo. So Kuya Boy, yan na rin ang naging advice mo, naging insight mo. Talagang naalala ko tuloy yung sinabi ng aking ama.
si dating Senador Rene Compañero Cayetano kasi paulit-ulit niyang sinasabi yan, huwag magpaapi, alamin ang batas. Kaya tayo naman po, sa show natin na Cayetano in Action with Boy Abunda, sinasabi natin na kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Ano naman ay parati kong sinasabi, doon lamang tayo sa tama dahil sa batas, wala ho tayong kawalan. See you again next week, dito lamang po sa...